Magandang umaga sa inyong lahat at mapagpalang araw ng linggo. Kayo po ba'y nakatulog ng mabuti at mahimbing? Kayo po ba ay miyembro ng masa? Alam niyo ba yung mga miyembro ng masa? Yung mga masandal lang tulog. At sa ating ebanghelyo ngayon, napatunayan natin si Jesus, miyembro ng masa. Bakit? Kasi umaalon ng malakas, humahangin ng malakas. Sabi nung hangin, mahina pa nga yun. Pero ano ang sabi ng Ebanghelyo? Nakahilig sa unan at natutulog ng mahimbing si Jesus sa hulihan ng bangka. Kung nakatulog ka ng mabuti kagabi, nakakumpleto ka ng 6 na oras, o kung naka8 oras ka pa, mapalad ka, maswerte ka. Kasi isa sa lumalaganap na sakit ngayon ay ang sakit na insomnia. Ayon ho sa pag-aaral, ang henerasyon natin ngayon ang pinaka-deprived sleep generation. Masyadong kulang na kulang sa tulog. Tanungin niyo yung mga anak niyo, tingnan niyo kung nakakakumpleto pa sila ng 8 hours of sleep. Alam niyo na ang dahilan. Mag-ingat yung mga hindi masyadong natutulog ng maayos kasi magkakasakit kayo ng chronic insomnia. Yung chronic, ibig sabihin malala na insomnia. Ayon nga ho sa pag-aaral, it is believed that between 30 and 48% of older adults suffer from insomnia. At yung 30%, between 10% and 30% of adults struggle with chronic insomnia. Malalang hindi mapagkatulog. Kaya nga, yun ang magandang hilingin natin kay Jesus yung masa. Kahit may unos, kahit may bagyo, kahit may malakas na hangin, may malakas na alon, masa pa rin, masandal, tulog. Pero gusto ko yung power ni Jesus Siguro ito rin ang magiging wish ng mga tatay ngayon. Ano yung power ni Jesus? The power to say, tigil, tumahimik. Maganda yon kapag nagbubunga nga ang asawa mo. Tigil, tumahimik, at tatahimik. Gusto nyo ba ng power na ganon? Kapag merong madaldal masyado, tumahimik. Kagaya ni Jesus, no? Napatahimik niya yung malakas na hangin at bagyo. Pero ang tanong, hindi lang yung physical, natural na unos. When you have problems, can you afford to sleep well? If you are in crisis, can you sleep better? Naalala niyo ba yung kwento ng mister na hindi makatulog? Balikwas siya ng balikwas, bangon siya ng bangon, tingin siya ng tingin sa orasan, punta siya ng punta ng CR. Sabi ng misis niya, ano ka ba? Matulog ka na. Ba't ba ayaw mo matulog? Upo sa kama, kamot, sabi niya, honey, hindi ako makatulog kasi iniisip ko, paano natin mababayaran yung 10 milyon na utang natin kay kumpare? Sabi niya, ang dali-dali lang naman pala ng problema mo Tawagan mo si kumpare. Sabihin mo, hindi natin muna mababayaran yung 10 milyon. O edi, at least na-relax ka na. Alam na niya na hindi tayo makababayad. At para siya naman ang hindi makatulog. Lumipat na sa kanya. Kasi hindi siya makakatulog, di ka makababayad no? Mga minamahal na kapatid, talaga mahirap matulog when
crisis comes or storm comes into our lives. Pero ano ang unang reaksyon ng mga alagad ni Jesus? Yung mga disipulo niya, hindi naman natutulog din eh. They are in panic. Nagpapanik sila, punong-puno ng takot. Because they cannot control the winds. They cannot control the waves, the storm. Kaya nga yung acronym daw ng panic ay PANIC. People are not in control. Magpapanik ka because people are not in control. Who is in control? Sino ang may control? Jesus. God is in control. Kaya nga kalmado lang si Jesus eh. Ang apelyido ni Jesus ay hindi pala Christ, sabi ng iba. Kundi ang apelyido niya ay kalma. Ano? Kalma. Kalmadong kalmado. May paborito akong basketball player noon sa PBA, nung bata pa kami, ang pangalan Hector Calma. No? Kalma. Yan ang marahil gustong ipaalala sa atin ng Diyos. Calm. Keep calm. Tandaan natin yung salitang calm. C-A-L-M. Paano tayo kakalma sa gitna ng unos? Paano tayo kakalma sa gitna ng problema? Letter C, lagi natin tatandaan, crisis times will not last. Typhoons will not last forever. Tough times will not last. But tough people do. So yung mga krisis sa buhay, sabi nga, parang bagyo, lalampas lang at dadaan lang. Sabi ng mga kabataan, huwag mong tambayan. Huwag kang tumambay. Hayaan mong dumaan at lumipas din. Meron na bang bagyo na nag-stay sa Pilipinas? Si Yolanda nga, kahit na malaking pananalasa, nagtagal lang siguro 2-3 araw, pinakamatagal. So crisis times do not last, but courageous people do. Take courage. Magkaroon tayo ng tapang. Takot na takot yung mga alagad, disipulo ni Jesus eh. Mamamatay na tayo, mamamatay na tayo. Jesus, wala ka bang pakialam? No? Crisis times do not last, but courageous people do. Pangalawa, letter A, allow God to take control. Kasi we are control addict people. Control-centered people. We want to take control of everything. Sabi nung kanta, Jesus, take the wheel. Hayaan nating ang mag-control ay ang Panginoon dahil siya naman talaga ang may likha ng langit at lupa. And there are things that are really out of our control. Kahit na gaano mo gustong pigilin na mangyari ang isang bagay, kapag mangyayari ito, mangyayari. Pero kahit na gaano mo gusto itong mangyari at pinipilit mong mangyari, kung hindi mangyayari, hindi mangyayari. It is all in the plan and control of God. So let us allow God to take control of the things that we cannot. Pangatlo, at ito yung pinakamahirap sa pagkalma, dahil pag talagang kinakabahan ka, natatakot ka, minsan nagagalit ka pa, letter L, laugh it out. Laugh it out loud. Nakakatuwa yung mga taong sa gitna ng matinding pagsubok, nakikita mong nakangiti lang. At dito, naalala ko si Jane Kirsten
Mahirap bigkasin yung apelyido niya na binigyang nickname na Nightbird. Mga 2 or 3 years ago, namatay siya, 2022 Pero bago siya namatay, nanalo siya sa America's Got Talent. At siya ay nakatanggap ng Golden Buzzer sa pinaka-striktong judge na si Simon Cowell. Dahil sa kinanta niya. At ano ang kinanta niya? Sariling komposisyon niya. Dahil sa kanyang sakit, believe it or not, hindi lang isa ang kanyang cancer. Hindi lang 2 ang kanyang cancer sa katawan. 3. Cancer sa baga o lung, cancer sa liver, cancer sa spine. Pero ano ang kanta niya? It's okay. It's okay. At ang sabi niya, sabi ni Nightbird, napakaganda ng kanyang sinabi I have 2% chance of survival, but 2% is not 0. And how I wish people knew how amazing it is. Uulitin ko po, I have 2% chance of survival, but 2% is not 0. And 2% is something. And how I wish people knew how amazing it is. Minsan nga, 50-50 pa lang, umiiyak na tayo. Takot na. Pag nag-60-40, mas lalo na tayong hindi na alam kung anong gagawin. Pero si Nightbird, 2%. And it is amazing, sabi niya. Kaya nga, sabi niya, you cannot wait until life is no longer hard anymore before you decide to be happy. So, laugh it out. Sabi nga ni Freddie Aguilar sa kanyang kanta, di mo dapat dibdibin at huwag masyadong isipin. Libangin mo ang iyong sarili. Anong kasunod nun? Tawanan mo ang iyong problema. Tumawa ka. Bakit hindi? Sabi nga ni Nightbird, you cannot wait until life is no longer hard anymore before you decide to be happy. So laugh it out. At panghuli, letter M, para kumakalma ka lagi, lagi mong tatandaan to, letter M, make sure that you are in the boat with Jesus. Basta lagi mong siguraduhin, nasa bangka ka ni Jesus. At ito yung bangkang iyon. The church is the boat of Jesus. And I'd rather be in the boat with Jesus in the midst of the storm than safe on the shore without Him. Mas nanaisin ko pang nasa bangka kasama si Jesus sa gitna ng unos kesa sa nasa payapang lupa na hindi kasama ang Panginoon. So ang aral sa atin ngayong linggo ay kalma lang. Is there something that bothers you? Financial, family problem, o sa iyong trabaho, ang iyong sakit, namatayan ka, may malaking pagsubok. The storms in life reveal to us who God is. He is a God who is in control. And to end this, I would like to relate to you a story which I've heard also from another priest. May kaibigan daw itong pare na mabait na pamilya. At sa isang malaking tragedy sa buhay, nag-outing ang pamilyang ito sa dagat. Unfortunately, nalunod ang kanilang panganay na 16-year-old na anak at sinubukang sagipin ng tatay, pero namatay din yung tatay. So yung
mommy, devastated, unconsolable, hindi makatulog, at talagang nagtatanong, bakit? Natutulog ba ang Diyos? Babaling ako sa kanan, naalala ko ang asawa ko. Babaling ako sa kaliwa, naalala ko ang panganay kong anak. Umiiyak siya, nagdaramdam. Pero isang gabi daw, nagkaroon siya ng panaginip o vision na nakita niya yung asawa niya nakaupo sa tabi ng kama niya. Kaya't sinabi niya, ano? Tinanong mo na ba ang Diyos? Bakit? Bakit? Bakit sa atin nangyari ito? Bakit niya kayo kinuha? At tahimik lang daw nang umiti yung asawa. At hindi aakalain nung misis na ang sasabihin ng mister niya ay, I am so sorry. I am just too happy to ask God. I am too happy to ask God. So, ibig sabihin, marahil tayo ay masyadong nasasaktan sa pagsubok, pero in the end, siguro nga yung mister na iyon, you cannot explain the happiness they are experiencing right now sa piling ng Diyos. Maybe inconsolable ang kanilang pag-alis. Maybe beyond repair yung pain ng kanilang kamatayan. But their state right now, yung kalagayan nila, sabi niya, I am just so happy to ask. So mga minamahal na kapatid, ito rin ang sinasabi ng isang Hillsong. At ito yung nais kong iwan na last words sa inyo. Isang Hillsong worship song na may title na Still. Sabi ng kanta, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Amen. Magsitayo po ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya, sumasampalataya